Sa hapunan na napuna ni Gino ang pamumugto ng mga mata niya. "Have you been crying, Lian? I mean, Alora?" Nag-aalalang tanong ng binata. "A little. Sumakit ang ulo ko kanina. Pagkatapos ay nakatulog ako kaya marahil parang mugto ang mga mata ko." Kaila ng dalaga. Nanghihinalang tinitigan siya ng binata, pero hindi kumibo at nagpatuloy sa pagkain. "Natutuwa kami, Alora, at unti-unting nanumbalik na sa iyo ang dati mong isipan," ani ni Lani. "Huwag mong pakapilitin at natitiyak kung sa loob lamang ng ilang araw ay manunumbalik na sa iyo ang lahat. Alora, magandang pangalan. Masarap bigasin. Bagay na bagay sa iyo, iha." Si Manang Lucia na nilagyan pa siya ng pagkain sa pinggan dahil kapiraso lang ang inilagay niya. Tanging si Gino lamang ang hindi natuwa sa pagbabalik ng memorya ni Lian. Nanatiling nakayuko si Lian o si Alora. May guilt na nararamdaman dahil sa patuloy ng pagsisinungaling niya. Gusto niyang manatili sa piling ni Gino at gusto niyang bilhin ang oras ng piling nito. Kung hanggang kailan ay hindi niya alam. Nang sumunod na mga araw, ay naging abala si Gino. Nagbagsak ang mga prutas sa farm at hinahango ng mga negosyante. Pagkatapos ay nagkaroon ng panibagong kontrata sa opisina sa Cebu. Na ang nangangasiwa pag wala siya ay ang Vice Presidente at General Manager. Ang mga gawain ito ay naging sanhi upang hindi halos magkita sina Gino at Alora. Naroong 3 o 4 na araw sa Cebu si Gino, subalit hindi ito nagpapaliban sa pagtawag sa kanya, gabi-gabi. Sa tuwing uuwi ang binata, ay lagi itong may dalang pasalubong sa kanya. Scarf, music box, perfume, o kahit na anong bagay na mabili ng binata para sa kanya. Nasa library siya nang minsang dumating si Gino, pagkaraan ng 1 linggong wala ito. Ang pinakamatagal nitong pagkawala, dahil inuumpisahan ng i-develop ang isang subdivision sa isang karatig lugar sa Cebu. Nagulat pa siya ng pag-angat niya ng mukha mula sa binabasa niyang aklat. Ay nasa pinto ang binata. "Gino?" At kulang na lang ay salubungin niya ito ng yakap. Kung hindi niya inawat ang sarili, ay baka ganoon nga ang ginawa niya. Lumapit ang binata at inabot sa kanyang isang nakarap na kahon. Ano naman ito? Sa loob-loob niya ay galak dahil sa thoughtfulness nito. "Buksan mo at isuot mo mamaya sa hapunan." Na hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. Maingat na inalis ng dalaga ang wrapper. Binuksan at kahon at niladlad ang laman. Wow! Sarong na batik. And I'd like the color. Hindi ordinaryo. Bulalas ng dalaga. Paano ko isusuot ito? Patapis lang o itali ko sa balikat ko ang isang end? Kahit paanong gusto mo, pabagay din sa iyo anyway. Thank you, Gino. Teka at sasabihin ko kay Manang Lucia ay paghanda ka ng paborito mong ulam. At mabilis na tinungo ang pinto. Subalit bago pa siya makalabas ay tinawag siya ng binata. "Halika, Alora." Pormal na tinig nito na nakasandal sa mesa. "May kailangan ka pa?" Nagtatanong ang mga mata niya. "Halika, lumapit ka sa akin." Hindi mababali ang utos na iyon. At dahan-dahang bumalik si Alora. Hinawakan ng binata ang baba niya at itinaas. "Don't I deserve a kiss?" Why, of course, iyon ang pala. Ang nauutal na sambit ng dalaga. Nakatiptoe siya nang dinampian ng halik ang pisngi ni Gino. Pagkatapos ay muling akmang tatalikod. Nang hapitin siya nito sa baywang at muling iniharap. "I'm a lousy teacher. At ganong halik ang natutunan mo mula sa akin." Formal at mahina ang tinig ng binata. Pero nanunukso ang mga mata nito. "Gino." Walang tinig na lumabas mula sa pagkabigkas na iyon. Hindi niya kayang ganito kalapit sa binata.
nang hindi siya pinagkakanulo sa damdamin niya. Try again, Alora. Utos iyon. Isang sensual na utos. Nang hindi kumikilos ang namamalikmatang dalaga, ay muling nagsalita si Gino. I said try again. Dahan-dahang inilapit ng dalaga ang mga labi niya sa naghihintay na binata. When their lips touch ay hindi na rin kumikilos ang binata. Kiss me, love. Better than that. Bulong iyon sa mga labi ni Alora. Itinaas ng dalaga ang mga kamay niya sa batok ng binata at muling inilapat ang mga labi sa mga labi ni Gino. Muli, hindi nag-respond ang binata. Napapikit ang dalaga at isinaisip ang mga paraan ng paghalik ng binata sa kanya nitong nakaraan. At hindi na niya kailangang memoryahin iyon dahil sariling pag-iinit na nadama niya sa ginawa ay kusang dumadaloy mula sa kanya ang halik na hinihintay ng binata. Mga nag-aalab na halik ang iginanti ni Gino. Nalulunod siya. At nang sa inaakala niyang hindi na siya huminga, ay marahang itinapos ng binata ang halik. Sinapo ng mga palad nito ang mukha niya. I miss you, love. At ginawaran ng halik ang noo niya. Nakadalawang endearment na si Gino. At bagaman nagtataka ay umaapaw ang kaligayahan sa puso niya. Mahigpit siyang niyakap nito. Sa tuwing uuwi ako, gusto kitang ikulong sa mga bisig ko. Hagkan ng tulad ngayon. Bulong ng binata. Kung alam mo lang na ilang gabing hindi ako nakakatulog pag nasa biyahe ako. Natatakot akong pagbalik ko ay hindi na kita datnan. Gino, anong sinasabi mo? Hindi pa ba malinaw sa iyo? I miss you and I love you. Mahal kita. Iniibig kita. At gusto kong magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. That was quite a speech. Bulalas ang hindi makapaniwalang dalaga. Alora, I was proposing pagkatapos ay iyon ang sinabi mo. Natatawang wika ni Gino. I'm speechless. Anong sasabihin ko? Sabihin mo sa akin ang gusto kong marinig. Ano nga uli? Iyong sinabi mo? Namamalikmata pa ring tanong ng dalaga. Great. Do my kisses have the effect on you? This is some kind of a proposal. At tumingala sa kisame ang binata at sinuklay ang kamay ang buhok. All right, Miss Alora, whatever. Iniibig kita at handa kitang pakasalan sa lalong madaling panahon. Dahil kung matatagalan pa, I won't be responsible kung hindi ako makakapagpigil sa sarili ko. I might ravish you. Napahagik ang dalaga. Now, will you marry me? Ang binata ulit. I do. To love and to hold. Till death do us part. Nakangiting sagot ng dalaga sa bayakap sa liig ng binata. Gino, I love you too. Very much. Akala ko hindi mo sasabihin iyon. Biro ng binata. Nag-uumapaw sa galak ang puso ng dalaga nang may maalala. Bumahid ang lungkot sa mukha. Bakit? May problema ba? Si Gino ang himig biro pa rin. Paano tayo makakasal? Wala akong necessary credentials. Birth certificate, apelyedo ko, at etc. We'll take care of that, love. Pansamantala ay tara sa labas at sasabihin natin kay Lani ang plano. Inakbayan ang dalaga palabas ng library. Tuwang-tuwa si Lani at si Manang Lucia sa ibinalita ng dalawa. Pero bakit parang malungkot ka, Alora? Sabi ni Lani, wala akong alam sa pagkatao ko. Love, hindi ako interesado doon. At kung gusto mong marinig ang totoo, I wish you'll never remember. Madiing wika ng binata. I can take care of everything.
affidavits and etc. Dugtong nito. Ngumiting pilit si Alora. Paano niya sasabihin kay Gino ang lahat? Gusto niya makasal dito sa lalong madaling panahon. Pero hindi niya mahaharap ang masakit na katotohanan tungkol sa papa niya. At paano niya ipapaalam sa mama niya ang planong pagpapakasal niya? Kahit paano, ay katungkulan niyang ipaalam iyon sa mama niya. Ang masaksihan nito ang kaligayahang taglay niya minus the problem. Bukas, love, pupunta tayo sa Davao. Pipili tayo ng magandang engagement ring habang hindi pa natin itinatakda ang petsa ng ating kasal. Sinulya pa nito ang singsing sa daliri ni Alora. Napatingin din si Alora dito. Hindi niya naisip ang singsing. Ang lalaking nagbigay nito sa kanya. Natitiyak niyang ang papa rin niya ang bumili nito. Isang ordinaryong empleyado lang si Kiel at sa halaga ng singsing. Hindi nito kayang bilhin. Hindi niya naisip noong panahong ibinigay sa kanya ang singsing. Ang sinisimbolo niyon ay nasa isip niya. Na pinaniwalaan niyang pag-ibig ni Kiel at ang pag-akala niyang iniibig niya rin ito. Parang napasong hinugot ng dalaga mula sa palisinsingan niya ang singsing ni Kiel. Inilagay sa mesa. Itapon mo kung gusto mo. Matigas niyang salita na ikinagulat pa ni Gino. Dinampot ito ng binata. Manang Lucia, sa inyo na ito. Ipagbili niyo kung gusto ninyo. Malaki rin ang magagawa ninyo sa pinagbibilihan niyo niyan. May sinabing estimente na halaga na ikinabulalas ng matanda. Akin na. Kung itong mga batang ito kung magtapo ng malaking halaga. Sabay na nagtawanan ang magkapatid. Sarkastikong ngiti ang ipinukol ni Alora sa singsing. Pasado 12:00 nang makarating sila sa Davao. At sa harap ng isang jewelry store, hinawakan ni Alora ang braso ng binata. Please, Gino. Ayaw kong bibili ka ng mamahalin. Ayaw kong makipagkumpetensya ka sa halaga ng dating singsing na nasa akin. I hated that ring. Tumigas ang mukha niya sa pagkasabi noon. Nagtatakang tinitigan siya ni Gino. Bakit ka nag-overreact pagdating sa singsing na iyon tulad kanina sa bahay? And to think na hindi mo maisip kung sino ang nagbigay noon sa iyo. It's just a feeling na ayaw kong nang singsing na iyon. Pag-iwas niya. Nagkibit balikat si Gino. At sinong may sabi sa iyo nakikipagkumpetensya ako? I wanted to give you the best. Na sa aking palagay ay maganda at magugustuhan mo. Regardless sa presyo. Gino, kahit singsing ng apa, ay papayag ako. Ang importante ay ang sinisimbolo nito. Darling, nagiging sentimental ka. Hinapit sa baywang ang dalaga at ginawara ng halik sa noo. And what else would it symbolize but my love? Pagkatapos ay hinila siya papasok sa tindahan ng mga alahas. Finally, nakapili sila ng singsing. Hindi pinakita ni Gino ang halaga maliban sa isinukat kung kasya sa daliri niya. Si Gino mismo ang nagsuot nito sa kanya. With this ring, I vow to love you now and for always. Bagaman dinaan sa biro ay naroon ang sinseridad sa boses ng binata. Napangiti si Alora sa kasintahan. You could really be a corny kung gugustuhin mo. Tukso nito. Pumormal si Gino. I mean it. Offensive ba ang pagiging showy ko? Definitely not. I won't tire hearing the declaration of your love. Walang pagsiglan sa galak ang puso ng dalaga. Ganoon na lamang ang pagnanais niyang tawagan ng mama niya. Tiyak na nag-aalala na ito. Pero nang sumagi sa isip niya ang ama, ay tumigas ang mukha niya. Gaano na ba katagal siyang nawawala? May mga 2 buwan na ng mahigit. Ipinahahanap ba siya ng papa niya?
kung hindi dahil sa mga alalahaning iyon, ay kumpleto na sana ang kaligayahan ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.